Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikapitong kabanata ng Marcos, talata 14 hanggang 23. Sabi dito, noong panahong iyon muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang pumapasok sa iyo ang nakakapagpadumi sa iyo sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa iyo. Ano ang mga ito? Ang iyong sinasabi, ang iyong mga ginagawa. Halimbawa, mayroon kang napanood sa social media, isang tao na ipinagmamalaki ang kanyang mga narating, ang kanyang mga nabili, ang kanyang mga masasayang pinuntahan. At ikaw naman, dahil hindi mo pa nararanasan ang mga ito, ay nag-uumpisa ka ngayong makaramdam ng inggit. Kapag ikaw ba ay nainggit, masamang tao ka na? Ang sabi sa Ebanghelyo, hindi. Pero kung ano ang gagawin mo sa inggit na yan, baka doon ka mag-umpisang magkasala. Kung dahil sa inggit na yan, ay magkakalat ka ng hindi totoong mga kwento tungkol sa napanood mo para masira ang tao na yon. Kung sa napanood mo o kung sa inggit mo ay magmumula ang mga kilos mo, sasaktan mo ang tao na yon dahil gusto mong mas makaangat ka sa kanya, iyon ay pagkakasala at doon ay magmumukha kang madumi sa mata ng Panginoon. Dahil ito ay nanggaling sa iyo, mga gawa, mga salita. Pero naisip ko rin, ang pag-ibig, ganun din, di ba? Kung halimbawa nasa isip mo na mayroon kang mga mahal na tao, kapatid, magulang, mga kaibigan. Kung ito ay nasa isip lang, alam mo, hindi rin ito mararamdaman at hindi rin magmumukhang pag-ibig ito dahil sinasarili mo lang. Magiging totoong pag-ibig ito kapag nagmula sa iyo, kapag sinambit mo, kapag ginawa mo. Kapag ikaw ay tumulong sa kanila, kapag ipinagmalaki mo sila, kapag sumama ka sa kanila sa tuwing kailangan kanila. Ang pagkakasala at ang pagiging mabuti, kailangan nakikita, kailangan ginagawa. Again, huwag nating masyadong alalahanin kung ano ang ating kinakain at mag-isip na, oops, baka nagkakasala ako dahil ipinagbabawal ito ng tradisyon. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ay kung ikaw ba ay gumagawa ng masama, nagsasalita ng pawang mga kasinungalingan laban sa kapwa mo. Iyan ang tunay na magpaparumi sa atin sa mata ng Panginoon. Huli na ba ang lahat? Hindi pa. Kung mayroon kang nararamdaman na sa palagay mo ay kapag inaksyonan mo ay magkakasala ka, magdasal ka ngayon din nang sa gayon ay mapigilan natin ang mga bagay na ito dahil kung sarili lang natin ay hindi natin kaya, kailangan natin ng tulong ng may kapal. Panginoon, lagi mo kaming gabayan, bigyan ng lakas
upang hindi kami makagawa ng anumang pagkakasala laban sa aming kapwa at laban sa iyo. Amen. Kung sa palagay mo ay makakatulong ang video na to sa iyo at sa kapwa mo, huwag mag-atubili na i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli.